Mag-accident. Gidi. Gidi. Ay, gilitin pa sila. Gidi. Ni. Galing ko ng pangaliti nito. Papa, ano yan? Papa, baka di makahinga si Lalo. Ito pala yung malakas na agos. Yung nadidinig ko. Pwede rin sila gumawa ng fish pond dito para pag-alagaan ng ulang o crayfish na nauuso ngayon. Siguradong first class ang ulang dito dahil non-stop na fresh water ang tubig ng supply nila. Pagka inaasay ang ano, yung sinasabi ko sa'yo, pagka nag-aasay, nakita mo, ganyan ang reaksyon, no? Nasusunog, kumukulo, umuusok na maitim. Tingnan nyo yung tubig dito. Natural spring water. Itong original. Ayan, linis niya, no? Lamig. Namis. Yan, may sabing hindi na uso ang pre-ride. Ito, tingnan nyo. Halos 1 kilometro to na hindi nagpa-under ng makina si kuya. Dahil napakaganda ng slope ng kalsada pababa. Yan, kaya ang laking katipiran nito. Pinatay niya yung makina. Tapos dire-diretso yung under namin. Suwabe lang yung palusong, pero hindi tumitigil na maintain ng motor yung speed niya. Yan, makikita nyo naman di talaga maandar yung motor. Mamaya pagdating sa may puno ng tulay, doon nyo palang makikita na sisipain niya para umandar yung motor. O yan, tingnan nyo. Kung papansinin nyo mabuti yung daan, halos pantay yan. Minsan pa parang paakyat pa. Pero hindi bumagal kahit konti yung motor na yan. No? Parang optical illusion yung daan na parang paakyat siya. Pero ang totoo niyan, palusong yan. Dito na banda marinig nyo na magpapastart ng motor si kuya. Sisipain niya na. Yan. Yan, maganda ang mga po sa tabing dagat eh. Fresh na fresh eh. Sarap. Sige nga.
tuloy. Yung tsura niya, no? Problema lang pangkain. Sariwan, sariwa. Konti na lang. Ito, pang paksiw. Yan. Ito, pang prito. Nice. Mag-accident. Gidi. Ay, gilid pa sila si Lalo. Ni. Galing ko ng pangiliti nito. Papa, ano yan? Papa, baka di makahinga si Lalo.